We are here to bless your name. Worship you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Presence. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Thank you, God, for touching us once again, for touching your people, Lord, for reminding us kung sino ka nga po sa buhay namin, Panginoon. Maluwalhati ka, O Diyos, maluwalhati. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you for your love. For you have said, Lord, Zebania, you have said that by your love you calm all our fears. By His love He calms all our fears, all our doubts, Lord, all our worries, Lord. Ikaw ang nagbibigay ng kapanatagan sa amin, Panginoon. Maraming salamat. Patuloy namin tinatayuan ang iyong mga salita sa umaga ito. Maraming salamat, Panginoon. For you are our great provider. Ikaw ang source ng lahat, Panginoon, sa gitna ng pandemyang ito, sa lahat ng nangyayari sa mundo namin, Panginoon, sa buhay namin, sa pamilya namin, sa lahat-lahat ng aspeto ng buhay namin, Panginoon. Nananatili na nagpo-provide ka pa rin, Panginoon. Binibigyan mo kami ng kapanatagan, binibigyan mo kami ng kapayapaan at tagumpay sa lahat ng bagay, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Narito kami. Patuloy na tumatayo sa biyaya at habag mo. Narito kami pinupuri, pinasasalamatan, niluluwalhati ka aming Panginoon. Maraming salamat. Handog namin ang lahat ng ito ang pinakamataas na papuri at dakilang pagluwalhati sa pangalan ng iyong bundok na anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. More of you, Father. More of your love. More of your presence. More of you, Jesus. And more of you, Holy Spirit. Lord, as we offer our worship before you, let the song be in tune with your love and with your love. Sa
Salamat po, Ama, sapagkat hanggang sa kasalukuyan kami po ay nabubuhay sa iyong mga pangako. Nabubuhay, Panginoong Diyos, dahil Ikaw ang aming pag-asa. Lumalakas dahil may mga pangako. May kaaliwan sa banal na Espiritu Santo at ang lahat ng kailangan ng tao sa daigdig na ito ay sa iyo lamang magmumula. Ngayong umaga, O Diyos, we just entrust to you the words that we're going to hear. And let the fresh revelation, Father, move in a very special way. Touch every heart, spirit. Those who are hungry and thirst after righteousness, after the things of God. The Bible promise, He shall be filled. Salamat po, Ama, sa umaga na ito. And we give you all the praises. We give you all the glory. And that glory belongs to you alone. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Good morning. Good morning. Paul urged the Philippians, brethren in Christ, which stated, and it was been repeated, rejoice again, I said, rejoice in Christ Jesus. Ngayon pong umaga ay taglay po natin yung kagalakan. At yung kagalakan ay mula pa ho nung nagpasimula ho yung tinatawag nilang pandemya. Dumarating ang mga bagay na yan sapagkat ang lahat ng nangyayari sa daigdig ay nakatala sa banal na kasulatan. And we cannot deny the fact, the reality that what is happening in today's generation, it is written in the Word. Kaya doon po sa mga meron pong pagkukulang sa kapanahonan na sila po'y makarinig ng salita ng Diyos. Kaya ho, puno ho ng sigalot, kaguluhan, pag-aalala, takot, ang daigdig, tao, sa kadahilan ng ang mga bagay na nangyayari, nagsilbing malaking katanungan, imbis na magkaroon ng katugunan sa mga kaganapan. Ngayong umaga, we will just arrive to study about the word handling stress. And I would like to give you some definition particular about the word stress. Lagi po, ang tao ay kahit sa ayaw nyo sa gusto, whether you like it or not, tomorrow, and those who are listening and watching this live stream, FB live telecast ng CCJCI, maliwanag po na nakatala ang lahat ng bagay na hindi ho natin pwedeng ipagkaila na sino mang tao, sino mang nilikha ng Diyos sa bansa, sa mundo, sa komunidad, sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, ang tao o ang bansa, ang daigdig ay nasa ilalim not to overrule, to be domain. Kung hindi maipagkakaila na ang tao individually o pagkakaisang mga bagay na nalunan ng kaisipan ay nakaharap sa tinatawag po nating stress or pressure. To define the word handling stress in Luke chapter 6 verses 47 and 49, as for everyone who comes to me and hears my words and puts them into practice, I will show you what they are like. Ang sino mang lumalapit at nakikinig sa aking mga salita at ito'y ipinamumuhay, doing what they heard. Ipakikita ko sa kanila kung sino sila sa ganitong uri ng kaparaanan. In verse 48, siya ay katulad ng isang taong nagtayo
ng isang tahanan na humukay ng napakalalim at inilagay ang pundasyon sa ibabaw ng bato. At nang dumating po yung mga unos ng buhay, storms of life, the flood of life, when the flood came, the torrent struck that house but could not shake it because it was well built. In 49, but the one who hears my word and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. And the moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was complete. Ilalagay po natin sa Tagalog to para maging specific po yung ating pag-unawa dito sa mga nakikinig. Ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad, nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay ng walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Tingnan niyo po ito. This very morning, the word is stated, the storms of life will come against both the doer and non-doer of the word. Ibig sabihin, yung pong unos ng buhay, yung haplik ng unos ng problema at pagsubok, ay nangyayari po doon sa mga taong nagtayo ng kanilang tahanan sa ibabaw ng bato. Nakinig, dumating po yung unos at yung tahanan po ay hindi nawasak at nasira. Yung pong nakinig, dumating din po yung unos. At yung sinabi-sabi ng Biblia, yung kanyang tahanan itinayo sa ibabaw ng bato ay hindi nasira. Both of the doers and non-doers experience the storms of life which the word alike. Ibig sabihin, pareho lang po yung mga taong nakarinig ng salita ng Diyos. Anumang uri ng pundasyon na kanyang ginawa na nasa ibabaw ng bato, may dumating na unos ng buhay. At ang sabi, yung nagtayo ng tahanan sa ibabaw ng bato, dumating ang unos. At yung pundasyon ay inihukay sa malalim at ang tahanan yun ay hindi nawasak. Yung po namang nakarinig ng salita ng Diyos, na itinayo ang kanilang tahanan sa ibabaw, o hindi ibabaw kundi sa buhangin, at dumating ang unos, yung po yung mga taong nakarinig ng salita ng Diyos, dapat hindi po ipinamuhay. But both of the doers and non-doers experience the storms of life. Pareho po yun. Kaya kung masagana ang buhay mo, darating ang unos ng buhay. Kung ang buhay ng isang tayo maralita at nasa kahirapan, mayroon po pa rin unos ng buhay na darating. And this is what we are handling for today's message. In Mark chapter 4, verses 17 to 19, subalit ang mensahe ay hindi tumitimo sa kanilang puso, kaya hindi sila nananatili doon. Pagdating ng kapighatian o pag-uusik, this is the parable of the sower. Dahil sa mensahe ng Diyos, agad silang sumusuko. Followed. Ito naman ang kahulugan ng mga binhing nalaglag sa may damuhang matinik. May mga taong nakikinig ng mensahe ng Diyos. Ngunit dahil sa alalahanin sa buhay, the cares of life, pagkasilaw sa salapi, o kaya pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang mensahe ay nawala ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito makapamunga. Satan will bring affliction. That's the word affliction to define is stress. Affliction, the word meaning is stress. Against all of us to try to get the word of God out of our hearts. Ibig sabihin, kapag tayo, kahit tayo nakarinig ng salita ng Diyos, kapag dumating yung sinasabi pong pagsubok sa buhay, mga alalahanin sa buhay na dadaigan mo ang tao, kahit gaano siya katibay doon sa pananalig, paniniwala, mula sa pagkamulat dito sa daigdig nito hanggang sa kanyang gulang ngayon, eh sila po yung nagsasabing, kami po'y gumagawa ng mabuti, kami po'y sumusunod at gumagawa kami ng mabuti sa kapwa, hindi kami gumagawa ng pang-aapi. Eh sapat na po yun. Ito pong mga alalahanin sa buhay
ang nagiging dahilan kung bakit ang tao ay nawawalay sa presensya ng Diyos at nawawalan ng pag-asa. Because of stress. The word definition of stress is it's that the formation caused in a body by such force. Kaya ang tao mo pagka-stress o under pressure, ito ay walang ganong kumain. O hindi nagpapahinga ang damdamin at kaisipan sa pool ng mga hapdi, wasak na damdamin, sirang ugnayan, kaya meron po silang mga tinatawag na mga symptoms. The symptoms, there are different symptoms of stress. That is the body by such force that cause deformation. Kaya hindi niyo po napapansin, wala akong taong stress na ang gaganda-ganda ng mukha. Tingnan niyo po yung mga taong under pressure o hindi niyo maipinta mukha. Yun yung sinasabing deformation. Pero pagka they are not under pressure, tignan niyo po, parang press na press. But the moment they experience these cares of life, problems in life, storms of life, look at their face. Makikita niyo po talagang, ewan ko kung merong may tablet ba yan? May liquid ba yan? May capsule ba yan sa stress? Meron ba? Pero hindi ho nyo maibibigyan. Particular, maybe a doctor or a well-versed in psychiatrist in Europe, pwede po. But the guilt inside of that inner being, no one can give that medicine, only God. Palapakan natin ang Panginoon. Now, in physical, emotional factor in disease, strain, pressure, this is the environment under pressure. The government is under pressure. Economic is under pressure. Nation and the world itself, the physical, the mental, and the emotional, spiritual stress. All of those important words that I have mentioned to you, nararanasan po ng tao ngayon sa daigdig na ito. In verse 17, the word affliction literally means pressure. Si Satanas po, kahit ano ang lahat ng nangyayari sa buhay ng tao sa bansa, ito ay kanyang mga strategy, mga taktika, mga pamamaraan upang ang tao ay umalis sa pagtitiwala sa salita ng Diyos, sa pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos, talaga pong madadamay ang kabuuan ng sambahayan, pati na ang pamilyang minamahal. Trabaho ng kaaway na ilagay at gamitin ang unos ng buhay sa buhay ng tao upang yung salita ay hindi makapag-penetrate sa buhay ng isang tao upang maging matagumpay. Ano po ang awitin? Jehovah Nissi, reign, honor, or he reign in victory. Jehovah Shalom, God of peace. Jehovah Nissi, ano pa? Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, God who provide everything. Ito po yung mga salita na maaari mong pagkunan ng kasiyahan at tagumpay. But I just saw 2 days ago, sa Facebook, meron akong nakitang nagkaroon ng acrostic definition the word COVID. COVID. Yung tinatawag po nilang COVID, the first letter is C, Christ. O, offers. B, victory. I, in disease, letter D. COVID means, tinan niyo po ito, I want you to listen good and listen good. Quoting this in the Facebook which I saw a few days ago. Christ offer victory in disease. Ibig sabihin, kung palalawakin lang natin ang isip at magtitiwala tayo sa pangako ng Panginoon, you will not be under pressure of this world, what is happening today, but you will be blessed by God because you're just enjoying the very presence of the Lord and trusting what the Lord promised to each and every one of us. Let's give hand of praise to the Lord. Pressure and stress has caused many people to give up and quit. And this is the strategy of the devil. Mga pakana, paraan ng kaaway po ito, maging sa mga anak ng Diyos na iparanas ang ganitong uri ng mga talagang hindi mo mawari bakit nangyari na magsisilbing ang tao ay para sumuko, to give up and to quit. Dito, ito po yung mga bahagi lamang at pandiling lang ng kaaway. Especially sa mga anak ng Diyos. Huwag po kayong magbigay ng try not to
to give way to entry points of all those scheme of the devil. Isa pong lamang paraan yan. In Matthew chapter 24, babasahin ko po sa inyo ang mga kaganapan sa daigdig nito na nakitala sa Biblia. Iisa-isay po natin ito. I'm going to read this in Tagalog. In Matthew chapter 24 stated, "The last day will be marked by increased pressure and stress." Yung huling panahon, we're living in the last of the last days. Itong mga kaganapan ngayon, ito po yung palatandaan ng mga huling panahon. Hindi ho pagwawakas ng daigdig. Ano? This is not yet the end of the world, but these are only a part of these signs before the Lord Jesus Christ comes. Ano po ang sabi? Lagay natin sa Tagalog lahat yan. Lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, "Nakikita ba ninyo ang gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho." Noon si Jesus ay nasa bundok ng Olibo habang siya nakaupo roon. Palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan?" So I'm talking and discussing to you in front of you about the word signs. Palatandaan ng inyong muling the signs of your second coming, pagparito at ng katapusan ng mundo. You see the passage, yung katapusan ng mundo nasa dulo. But ahead of that passage is palatandaan ng muling pagparito. At pagkatapos, katapusan ng mundo. So, yung nangyayari po, hindi pa po ito katapusan. These are only signs of the last days. Follow? Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan." At isa sa ginagawa ni Satanas na iligaw ang tao, ay yung iparanas na sabihin, idikta sa espiritu, sa buhay ng tao, sa kaisipan, sa katinuan ng tao na wala ng pag-asa. Sapagkat yung pandemya ay bahagi ng mangyayari sa daigdig, pero kapag ikaw ay wala sa piling at wala sa ilalim ng patnubay ng espiritu at kaalaman sa Biblia, mapupuno ka mo talaga ng takot. But those who trust the Word of God, the promise is, "Be not dismayed, be not afraid, be of good courage. Stand still. Manatili kayo magtitiwala hanggang wakas, yun ang maliligtas." Palapakan natin ng Panginoon dyan. Secondly, para huwag kayong mailigaw, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. These are the teaching about the false prophet. Mga taong magtuturo kung why sila'y na kay Kristo, sila ang Kristo. Makinig po kayo, wag po kayong maniniwala. At marami silang maililigaw. Pag binasa niyo ang 2 Timothy chapter 4 something, makikita ninyo, "Mas even the elect, many shall be deceived." And this is the spiritual awakening, spiritual wake-up. A wake-up call para sa ating mananampalataya. Those who preach, those who teach the Word of God. We need to experience this what we call spiritual awareness. Magpapanggap sila na sila'y Kristo, marami silang maililigaw. 2 Timothy chapter 4. In the later times, maraming aalis, maski po yung pinili. Sa kadahilan ng nadaig sila ng pagsubok sa buhay. Kaya nag-give up. Don't give up. Refuse to quit. Are you listening? Next in line, makaririnig kayo ng labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Nangyayari po yan. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Amen ba ron? Amen ba? Amen po ba ron? Amen. Talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Tingnan niyo po itong paalala ng Diyos. Maglalaban-laban ang mga bansa. At gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom. Listen good and listen well. At lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang. So, what is happening is just only an introduction. We are not yet in the middle. But it's just
a matter of introduction. Nagsisimula pa lang. Pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Sa mga panahong iyon, kapuputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Are you ready to die for the Lord? Are you ready, people of God? Hallelujah. Naku, wag naman ngayon. Sabi ng mga tao, sana wag naman ngayon. Gusto ko pang humaba ang buhay. Kaya kumain ka ng pansit, pampahaba ng buhay yun. Kung ang tao ay gustong humaba ang buhay, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos ang nagpapahaba ng buhay, mga magulang ko't kapatid. Dahil dito'y maraming tatalikod sa kanilang palataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. People of God, brethren in Christ, ministers of the Word, I want you to open your spirit wide and open. Tignan niyo po yun. Bawat isa magtataksil daw. This is not the time to compete to one another, to display what you have known about the written Word of God. You've been graduating this what we call degree, master of anything. Ang pinakamahalaga ay yung tayo nagtapos sa patnubay ng banal na Espiritu Santo. Yun po ang pinakamahalaga sa panahon ngayon. Next in line, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Marami na nga, nakulong pa ho yung iba. Ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Palapakan natin ang Panginoon dito. Come on, let's give a hand of praise for this. Those who endure, they will be saved. Tuloy tayo. Ipangangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig ito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. So one of the last that we are waiting for is to spread the gospel up to extent, up to the uttermost part of the earth, marating na salita ng Diyos. At kapag narating na ang pangangaral ng salita ng Diyos sa mga lugar at iba pang bansa na hindi naaabot, that is the time when the Lord Jesus Christ end up of all these promises before rapture. Next in line, unawain ninyo itong mabuti. Kapag nakita niyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel. Now we are going to enter this what we call the first 3.5 years. What we call in the Bible is the Great Tribulation. The first 3.5 years. Ang mga nasa huli ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala para kumuha ng kahit ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balaban. Sa mga araw niyo, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat ang panahon iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan. Hanggang sa ngayon, hindi pa nararanasan kahit kailan. So meron pong mas matinding darating. Itong nangyayari, it's just a matter of an introduction for the people of God and the saints whom God and chosen and appointed by God to spread the gospel. Isang malaking karanasan ng hamon po ito sa ating paglilingkod. Hindi pa nangyayari. Nagpapasimula pa lang yung darating na matinding kapighatian, hindi nangyayari sa mga nakalipas na taon. Ibig sabihin, hindi mas matindi pa. Ano ang sabi ng Panginoon? Magdaranas ng matinding kapighatian, pag naranasan mula ng likay ng sanlibutan hanggang ngayon, ay hindi na mararanasan pa kahit kailan. Tingnan po natin yung susunod na talata. Sa katunayan, kung hindi paikli ng Diyos sa panahon niyo, walang taong maliligtas. Ngunit, alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, paiikliin na ang panahon iyon. So, at matatapos na ang hirap ng mga anak ng Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Now, the last day will be marked by increase of pressure. Notice in this chapter, Matthew chapter 24, that various things that would fall under the category of stress. And as Christians, we need to build up our faith, palakasin natin at patatagin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, panalangin,
at pagbabahagi ng Panginoong Jesucristo ng salita ninyo. We don't deny that stress exists today. Are you listening? Hindi po natin pwedeng pagkaila. The government, not only the government is under pressure, but even the whole world. Nasa ilalim po tayo ng isang matinding pakikipagbaka at pakikipagdigma. Pero tayo nakikipagbaka sa isang labanang tinapos na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. You and I cannot engage this what we call war because it's our enemy. For 2,000 years ago, is totally defeated. Siya po ay nasa ilalim. Stress does not come from God. Bakit po? Ano ang sabi ng Matthew chapter 11 verse 28-30? Stress does not come from God. Nagbigay ako sa inyo ng halimbawa. Yung nagtayo at yung nakinig. Yung nagtayo na hindi nakinig. So naroon po yung pagkakaiba. But I tell you, stress does not come from God. Stress comes from the enemy to make us unproductive. Ano po ibig sabihin ito? Si Satanas ay gumawa ng kanyang mga panlilinglang at nagpahiwatig na siya ay tunay na kaaway upang yung mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa Diyos to be unproductive. Kaya kung nakikita ninyo, sino pa ho ba yung nagsisipag ka pag under pressure? Sino pa ho ba yung talagang tuwa pagka stress na stress siya? Sino pa ho yung nakakakilos ng normal, nakakakain at nakapagpapahinga ng maayos na pamaminga if he or she under stress? For us to be unproductive, and people of God, this word is challenge for us as a believer in Christ. Habang dumarating ang digmaan, habang dumarating ang unos, mananatili tayo sa pangako ng Panginoon. Matthew chapter 11 verse 28. Look at this verse. Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you stress. Stress does not come from God. But the word rest comes from God. Let's give a hand of praise for this. Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Then if you are under stress today, in the days to come, God is offering His rest, His very presence for you to be lifted up, for you to be a victorious Christian. Burden and I will give you rest. Stress comes from the enemy to make us unproductive, but rest comes from the Lord, not stress. Rest comes from the Lord and not stress. Are you listening? Are you listening? Now, there are symptoms of stress. Bigyan ko po kayo ng mga sintomas ng mga taong nasa ilalim ng puno ng pakikipagbaka at nawawala ng pag-asa. Symptoms are worry and apprehension. Irritable. Binibigyan ko lamang po kayo ng ilang mga salita ng mga aring pagkunan at kung nangyayari sa inyo ngayon to, and I want you to wake up. People, God, we have a God so powerful for us to redeem under the bondage of this pressure. Symptoms of stress, pag-aalala, irritable. The mind, thoughts, and imagination become uncontrollable, always blaming others. Saul was under pressure. Saul was under stress. Kaya nga sinisisi niya at pagbubunyi ng tao sa ilalim ng pamamahala ni Saul ay napunta kay David. Saul even experienced pressure. He always blaming others. Saul blamed David for his problems. Forgetfulness. Ayan, pag under stress, ang sintomas nung ano. What do you mean by forgetfulness? Makakalimutin. Yung iba nga dahil po doon sa lockdown, naging makakalimutin na rin sa pambayad eh. Another symptoms of stress, mental, I just give you the some important word. Physical symptoms of stress, insomnia. Yung physical symptoms of stress, insomnia. Yung mga tao under pressure, yung physical po niya ay hindi siya nakatutulog at nakapagpapahinga ng maayos. Ano po yan? Alcoholic, drugs, decreased sex drive, increase or decrease appetite. Yun. Kaya tanongin niyo po yung taong puno-puno ng problema. Kain na. Halika, kain na tayo. Hindi yung sasabihin. Irritable ho yan. Wala hong God. Sino sa inyo magano kumain kahit mabigat na problema? Huwag yung sasabihin, ginagawa ko lang ito
Kaya sa mga problema ko, didaanin ko na lang sa pagkain, may kasalanan pa rin mo kayo. Di may problema ka na ngayon eh, naging matako ka pa, gluttony, sin. Yun o, sabi sa akin ng isang aking dinalaw, pastor, ako marami akong pagsubok sa pamilya, sa pangangailangan, sa kalusugan ko, ang dami kong pagsubok. Stress po ako. Talagang hindi ako mapagpahinga, magagalitin ako. Ano ginagawa ko? Kala ko, isasagot niya sa akin, magpe-pray siya. At saka hingi ng tulong sa Diyos. Alam mo, pastor, ang ginagawa ko, dinadaan ko na lang sa kain. Hindi din niyo ako mataba. Nagkaroon ka ng kasalanan. So may ilalim ng unos ng buhay, naging natakaw pa. Tandaan niyo po, gluttony is a sin. Kaya wag yung daanin sa pagkain. Daanin ninyo sa panalangin. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Physical symptoms. Stomach and digestive disorders. Headaches. Yung, totoo po yan. Mararanasan isang tao kapag punong-puno ng pagsubok ang kanyang buhay. Either sumuko, either bumigay. May mga other pa tinatawag natin dumarating pa sa suicidal spirit. Spiritual symptoms of stress. Ito po yung para sa mga nanampalataya. Spiritual symptoms of stress. Ano po yun? Decreased interest in Bible study or prayer. Mga kapatid, nakakaiyak. I sad to say, people of God, if you're listening and watching this epic, talaga. Even the elect, even the called out ones, the body of Christ, we have also the spiritual symptoms of stress. If you're not spending your time reading the scripture, praying in personal way, or group, or in a devotional matter, you have a sin. Decreased church attendance. Ngayon, pwede po yung mag-decrease. Pero hindi yung talagang kailangan natin talagang makarinig na blaming God for problems or unanswered prayer. This is what we call spiritual stress. You and I, we don't have any right to blame God kung meron tayong mga panalangin hindi pa tinutugon ng Diyos. Another, doesn't get along with other believers. Tingnan niyo po yung tao, kapag under pressure, pag stress, ayaw makisalamuha sa iba. Gusto na sa loob ng silid. Nagmumukmok, pinahiiran yung galit, pinahiiran yung nangyayari. Ito po yung tinatawag natin spiritual symptoms of stress. Doesn't get along with other believers. Ayoko. Gusto ko, nag-iisa ko. Start to murmur and complain. These are the spiritual symptoms of stress. Causes of stress. Setting too high of goals will produce stress. Yun po yung paglalagay ng isang plano sa buhay na wala ka namang kakayanan at hindi kayang abutin sa pamamagitan ng pananalapi, lakas at karunungan. Yun po yun. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit na-under pressure ka. Halimbawa, magtatayo ka ng negosyo. Ang kapital ay kailangan ng mga 20 hanggang 30 mil. Pero ang mga bibili ay napakalaking halaga. So mag-iisip ka rito. Kaya try not to set any goals which is too high according to your capability. Kung yung kakayanan mo lang ay angkop, doon lang. Huwag kang maghahangad ng mga bagay na magtayo na at mga bagay na hindi kaya. Mabibigatan, iyan po yung magkakaroon ka ng pressure niyan sa mga susunod. Another sin, causes of strain is sin. Psalms 119 verse 67. Tingnan niyo po ito. Ang mga dahilan kung bakit ang tao ay napupuno ng bagyo, unos ng buhay, mabigat na pagsubok, kawalan ng pag-asa. Ano sabi ni Haring David? Pakilagay mo sa Tagalog. Ang sarili, dati-rati, namumuhay ng baluktot. Tama po ba yan? Tama ba yung baluktot? Ang sarili, dati-rati, namumuhay ng baluktot. Nang ako ay parusahan, salita mo ang isinunod. Look at the passage. Before I was afflicted, I went astray, but now I keep thy word. So, that means to say, it's only the word that will save us for you to live in sin. Are you listening? Yung salita ng Diyos ang magbibigay sa iyo at sa akin upang makayanan, maligtas, at makapangyarihan ng salita ng Diyos na maiwasan, maalis ang kasalanan na iyo at aking pinamumuhay. These are the things that you and I need to consider.
It was, I know my transgression, and my sin is ever before me. In Psalms 51 verse 3. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan. Laging alaala. Translate nyo to. Kapag ikaw at ako'y nagkasala, sabi ng Diyos, ang kasalanan niya, pinatawad na at kinalimutan na ng Panginoon. If God forgave, God forget. Amen? Amen, Maron? Kapag ikaw at ako'y nagkasala, ipinatawad ka ng Diyos, hindi na isinusumbat ng Panginoon. Sa dating na ito, pagka ikaw'y nagkasala, patatawarin, pagkatapos wala pa sa atin, the succeeding months and years, ibabanggitin na naman. Hindi po ganun ang Diyos. Kaya yung kasalanan po ay kailangan natin iwaksi sa ating buhay. In verse 14, tignan natin po ito. Nangyari ito sa buhay ni David sapagkat siya ay sinurot o kinutsak ng kanyang sariling buli. Ingatan mo ako, tagapagligtas ko, at ang aking iahayag ang pagliligtas mo. Sa Tagalog po ito, deliver me from blood guiltiness. Sino po kilala niyo yung karakter sa Bible na ipinahamak ni David? Sino po? Si Uriah. Yung dugo na yun, kanya mo talagang nararanasan at yun ang naging bigat. Simula ng kanyang pananagumpay, doon siya nagsimula na sa tuwing meron pang mga pananagumpay, ang nagsuffer yung sumumunod na mga lahi. Si Absalom. At yung naging anak nung babae na matay sa sakit. So, wala hong ibinibigay ng mabuting bagay ang tao kapag nabubuhay sa kasalanan. Another, aside of causes of stress, goals that are too high or self-originated, sin, disorganization in the personal life. Ayun. What do you mean by disorganization? Yung walang mga itinerary, walang routine of priorities, balasta, sige lang, kilos lang, gawa lang, plano lang, sige, isa gawa. No, that is causes of stress. Kapag hindi mo pinag-aralan ang mga bagay na iyong sisimulan, kaya ang sabi ni Haring Solomon, kung ang isang tao ay magtatayo ng bahay, hindi ba siya kailangan umupo at pag-aralan kung magkano ang aabuting halaga ng kanyang itatayo? Pag hindi mo nagawa ito, if you and I are not following the commandments of the Lord, we are disorganized. Kaya isinisettle mo ito sa isang pag-uusap, pag-aaral, panalangin, at pagdulog sa Diyos. At lahat ng bagay na ito, dapat i-acknowledge natin ng Panginoon sa lahat ng ating gagawin. Let's give praise for this. Palakpakan natin ang Panginoon. Isang bagay po ito na makita niyo po ito in Matthew chapter 6 verse 33. Ito po rampant na ito, redundant na po ito, lagi po itong but seek ye first His kingdom and all these things will be given or added unto you. But seek ye first the kingdom of God. Pagkatapos po, kinakat po nila yung and His righteousness. Ang susunod kagad ay dahil mahigpit ang pangangailangan. Dahil malaki ang babayarin. Dahil malaki ang hinaharap at talagang mapapalagay sa alanganin ng mga pangako at buhay. Ang inaangkin kagad ganito But seek ye first His kingdom. Never mind the righteousness, and all these things shall be added unto you. People of God, you need to be aware of quoting this scripture. But seek ye first His kingdom and His righteousness. Another causes of stress is misplaced priorities. Ito pong napakahalaga, yung misplaced priorities. Pagka pinanggit mo ito, unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay ay idaragdag sa iyo. You cannot reach the word, all shall be added unto you, not unless you live in the righteousness of God. Why? Righteousness was so very important in James. The prayer of a righteous man availeth much. Ang panalangin ng taong matuwid ay dinirinig ng Diyos.
You see, even in terms of prayer, righteousness, the spirit of righteousness is very essential. Vital for us, we as a believer. Misplaced priorities. Many times stress comes when we fail to put the kingdom of God first place to our life. An open door po yan. Isang pagbubukas ng pinto upang ang kaaway ay makapasok po sa atin. Especially sa ministry, sa pamilya, sa trabaho, sa anything else about personal walk with God. Anything else about personal walk with God. So we must stay put to seek the kingdom of God and His righteousness. Tapos follow, and all these things shall be added unto you. Are you ready to receive blessings from the Lord? Amen. Live in the righteousness of God. So, try not to have this what we call misplaced of priorities. Sin. At tapos preparation ng mga high goals. Yung paglalagay ng isang layunin gustong marating, huwag mo masyadong malaki. Mas mabuti yung magsimula tayo sa maliit. At pagka ikay natagpuan ng Diyos sa maliit na bagay, bibigyan ka ng Diyos ng napakalaking bagay. Amen. Amen. Amen po ba yan? Amen. The last part of this, causes of stress, lack of adequate rest and sleep, Psalms 127 verse 2. Lack of adequate rest or sleep. Kaya ang tao pagka under stress po, talagang kulang sa tulog, kulang sa pahinga niya. Dahil ang isip at emosyon niya at ang kanyang pisikal ay humihina na. Ano po ang sabi rito? Hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay. Yung mga hardworking, yung mga workaholic. Tingnan niyo po ito. Hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay. Maaga pa akong bumangon. Gabing-gabi kong humimlay. Pagkat pinagpapahinga niya ang kanyang mahal. Are you listening? You want rest from the Lord? How many of you believe that we have rest in the Lord? Meron tayong kapahingaan ng Diyos sa Diyos. Tayong lahat ay tumayo. If you are under pressure, people of God, kung ikaw ay nasa ilalim ng unos ng buhay, isa lang ang pangako ng Panginoon. Tiwala ka sa Diyos. Gawin mo mga palatuntunan ng Panginoon. How to conquer stress? Many people have peace with God in Romans chapter 5 verse 1. In closing, but don't consistently experience the peace of God. Iba po yung peace with God at yung peace of God. Yung peace with God, nung ang tabuhay natin ay nasa dilim, tinanggap natin ng Diyos bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. We have already a peace with God because God saved us. Amen? But the peace of God is different from the peace with God. The peace of God is to be experienced when a person has put trust in God. Yun. Ngayon pong umaga, magkaroon ka ng isang buong pagtitiwala sa Diyos at mararanasan mo ang kapayapaan na galing sa Diyos. Ang daigdig natin ay nangangailangan ng kapayapaan sa Diyos. Ang mundo ay nangangailangan ng kapayapaan sa Diyos. Ang pamilya ay nangangailangan ng kapayapaan sa Diyos. Kung ikay nasa ilalim ng pamamahala ng hanap buhay, negosyo, kalusugan, ang kapayapaan ng Diyos ay kailangan mo ngayong umaga. Kung ikay nagugulimihanan, kung ikaw ay nasa ilalim ng mga bagyo at unos ng buhay, at wala kang kakayanan at sinasabi mo, ayoko na, gusto mo nang sumuko, you have still time. This is your time. Ito ang panahon na maaari kang lumapit sa Diyos at mararanasan mo ang kapayapaang inaalok ng Panginoon at hindi ang kapayapaan ng daigdig na ito. Peace with God because God saved us already under the power of darkness. So we have peace with God. But the peace of God is experienced in
Did we trust Him about the promises of God? Isaiah chapter 26 verse 3 says, "Thou will keep in perfect peace, whose mind is stayed on Thee, because he trusted in Thee." Kung ito ang iyong buhay, at kung ito ang iyong pananalig ngayong umaga, ang kapayapaan ay binibigay sa iyo ng Diyos. Ang iyong isip ay pinagpapahinga ng Panginoon, at wala kang ibang gagawin kundi ang pagtiwalaan ang pangako ng Panginoon Diyos. Close your eyes and let us pray. Hallelujah! Panginoon, binigyan mo kami ng mga hakbangin, prinsipyo mula sa iyong salita. Yes, the government, the community, the environment, the world itself is under pressure. But there's only one sign, the strategy of the devil. But we will just abide in your promise, Lord God. Those who trust in you, they will never fail. Kaya po kami nagtitiwala sa iyo. Ang unos ng buhay na nangyayari sa daigdig ay amin pong pinapalitan ng kapayapaan na galing sa Diyos. Ang unos ng buhay ng bawat pamilya ay amin kinakalag. Tinatalian na umalis ka sa lahat ng uri ng mga sakuna ng kalusugan, sakuna ng hanap buhay, sakuna ng kaisipan, sakuna ng damdamin, sakuna ng mundo, sakuna ng bawat bansa, maging ang aming bayan. Panginoong Diyos, ngayong umaga, nais po namin magpahinga sa iyong mga pangako. Lord, we need your rest. You have stated in the book of Matthew, "Come unto me, all you are heavy laden, labored and heavy laden, heavy. Those who are under pressure, it's your time. This is your time, this is your destiny. To ask the Lord to give you rest." Pinagpapahinga ka ng Diyos. At pinagpapahinga ng Diyos ang ating bansa sa kanyang kalooban. Sa pangalan ni Jesus, makapagpapahinga tayo sa pangako ng Panginoon. You just believe in His promises and you will receive rest. Yara mo ko sa tayara. Yes, Lord. We want rest. Alisin mo sa amin ang pagkabalisan. Alisin mo sa amin ang pag-aalala. Ialis mo sa aming buhay at isipan, Panginoon, ang kawalan ng pananalig sa iyong mga pangako. Palitan mo, Panginoong Diyos, ng kapayapaan. Magkaroon ng kapayapaan ng aming bansa. Matapos na ang dilim, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. Binibigyan mo kami ng mapahinga na tinatanggap po namin ngayong umaga. At lahat ng may kapahingahan sa Diyos ay mapupuno ng kanyang mga pangako. Mapupuno ng kapayapaan. Mapupuno ng kagalakan. Mapupuno ng biyaya. Mapupuno ng mga pangako mula sa Diyos. Oh, Ramakaya Reboko Sunday. Salamat po, Panginoong Diyos. You've been set us free under the pressure in physical, in emotional, in spiritual. And all this spirit of negative symptoms, we come right now in Jesus' mighty name. At palitan mo ng kapayapaan, Panginoong Diyos, ang buhay ng iyong mga anak. Ang aming bansa, Panginoon, ay magkakaroon na ng kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Ang aming pamilya ay mapupuno ng katiwasayan, ng kapayapaan. Wala nang balisa, wala nang pag-aalala, wala nang takot sa pangalan ni Jesus. At ang kinamit, Panginoong Diyos, ang pag-unang ng iyong mapagpayang kamay, Panginoon, ang pagyakap ng iyong presensya sa buhay ng iyong mga anak. Ngayong umaga, salamat po sa iyong salita. Salamat po, Ama. Just lift up your hands to the Lord.
po namin sa iyo ang araw na ito. Lord, we receive a good news that even in capacity proper, may mga moral figures of recovery. Salamat po, Panginoon. Salamat. Salamat. And the last patient from Italy, Lord, they thrown all the face masks, Panginoon. Yung last patient ng Italy, Panginoon. It's not only in Facebook, but it is true, Lord. Yung pinakahuling pasyente ng COVID, Panginoon, ay gumaling. And they thrown away all the face masks. At sila ay nagtagumpay. Lord, you know what happened to Italy. And you know what is happening to our country, the Philippine Islands. Hindi ganun katindi ang nangyayari. Pero gusto rin namin, Panginoong, maranasan ang pagpapalaya sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Hindi na tataas kung hindi bumaba hanggang tuluyang mawala ang lahat ng uri ng mga pasyente sa iba't ibang panig ng ospital. We will no longer wait for any vaccine, for any cure. Sapat na, Panginoon. It is enough. The blood of Jesus is the true vaccine. The blood of Jesus Christ is the true vaccine that already injected to our heart. Pinalaya mo na kami, Panginoon. At naniniwala kami, no single weapon shall prosper. Let the healing flow. Idaloy mo ang kagalingan sa aming bansa. Idaloy mo ang kagalingan sa lahat ng mga nasa ospital. Idalangin mo, pag dinadalangin namin, ang mga lumalakad sa kalsada, ang mga pupunta kung saan lugar, kahira mo sila. Cover them with the precious blood that nothing will harm their lives in Jesus' mighty name. Even inside our family, even the whole entire family that we belong, Lord, iligtas mo kami, Panginoon. At dinideklara ko na kaya-kaya mong palayain ang Pilipinas, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Kaya-kaya mong palayain ang bansa sapagkat ang bansa ay mahal mo, Panginoon Diyos. Lord, thank you for the rest. Thank you, Lord, for the peace of God. Oh, we thank you, Jesus. We thank you. Tulungan yung aming Pangulo, lahat ng kabinete, lahat ng mga governor, mayors, senators, congressmen, lahat ng barangay level, Panginoong Diyos, and all the public servants, many in uniform, doctors and all the frontliners, all the barangay levels, those all public servants, Lord God, to trust your word, to trust your promises, Lord, as we seek the kingdom of God, first and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Panginoon, tinatanggap din po namin ang lahat ng aming mga pangangailangan sa iyo. Because you, our God, is a God who provide everything, Lord God. Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shalom, Jehovah Rapha. Oh, we call that name because that name is so amazing, so powerful. Hallelujah. Taas po ninyo yung kamay at hindi natin ang basbas ang bendisyon ng Diyos. Panginoon, din po mami mga kapatid, nasa Luzon, Visayas, Mindanao, nasa ipagpalig ng bansa. Salamat sa pagpapagaling at pag-iingat mo sa kanilang mga buhay, pagpapala na kanilang tinatanggap ang mga kapatiran namin, Panginoong Diyos, sa MCP, sa Fivefold Ministry, Lord God, sa Qatar Base, Qatar, Panginoong Diyos, Base, at saka sa Bacnotan, and all the CCJC pastors and family, Lord, from Pasig, Letecia, Alapan, Kasaganan, and the rest of the ministers of the Word of God. Lahat na naglilingkod sa iyo, Panginoong Diyos, ay magkaisa na itataas lamang ang pangalan ng Panginoong Jesus. Maliban doon ay wala na. Kaya, Panginoon, pagpalain mo mga kamay na nasa tahanan, nakataas na nagtitiwala sa iyo na mayroong magandang mangyayari sa buong maghapon hanggang bukas, hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoong Diyos. Bendisyonan ang pagkalain mo bawat isa po sa amin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Sa pangalan ni Jesus, lahat ng pinagpala, lahat ng pinagtagumpay ng Diyos, lahat ng pinagpahinga ng